Sakripisyo, alay sa tagumpay. Lahat ng bagay sa mundo, kung meron kang hinahangad at pinagsisikapan, ay kailangan mo talaga ng sakripisyo. Ang sakripisyo ay ang inaalay mo bilang kapalit doon sa bagay na gusto mong ngang mangyari, gusto mong maabot. Ano man yung hinahangad mo na yan, ay nangangailangan talaga ng sakripisyo. Dugo, pawis, luha, panahon, enerhiya, pera at iba-iba pang likas yaman o kayamanan, lahat ng mahahalagang bagay ay kailangan nating ialay para tayo ay makakuha ng kapalit na mas mahalaga pa. Kumbaga parang kung nangingisda tayo ay meron tayong isang isda halimbawa na mahalaga sana sa atin pero nilagay natin yon sa pain para yun yung panghuli natin sa mas malaking isda. So sinakripisyo natin yung mas maliit na isda na yon para makakuha ng mas malaking isda. May dalawang klase ng sakripisyo, yung mabuti at masama. Yung masama kasi ay gagawa tayo ng mga kasamaan dito para masakripisyo natin yung kinabukasan natin sa kabilang mundo para maging mas maayos yung buhay natin dito. So gagawa tayo ng pagpatay, paglandi o pagnakaw para tayo ay magpasarap at gumanda yung kondisyon ng buhay natin dito sa mundo ng tao. Tapos kung halimbawa yung mabuting sakripisyo naman ay isasakripisyo natin yung mga kaginhawahan or yung pagsikat, pagyaman at iba pang mga advantage dito sa mundo ng tao para tayo ay mas makakuha ng magandang buhay sa kabilang mundo naman pagkatapos ng ating kamatayan dito sa mundo ng tao. So ang tao ay siyempre, depende sa kung ano yung pipiliin niya, ay ganun yung magiging sakripisyo niya sa buhay. Pero lahat naman ng bagay ay may kapalit. Yun nga yung point ng sinasabing sacrifice. Ang pinakasikat na sacrifice sa spiritual na mundo, which is yung mabuting sakripisyo, ay yung pagpapakamatay nga ni Jesucristo sa krus para makaligtas siya sa sangkalibutan. Yun yung bayad para doon sa sumpa na nilagay nga or pinataw kay Adan at Eva dahil nga hindi nila sinunod yung batas or yung kalooban ng Diyos mula sa una pa doon sa tinatawag nga natin Eden or Garden of Eden. Gayunpaman, kung halimbawa nandito tayo sa tinatawag nga na landas ng kabanalan, syempre ang ginagawa natin dyan yung mabuting sakripisyo kasi yung lahat ng makamundo na kasarapan, kayamanan at iba pang mga advantage dito ay isinasakripisyo natin yan kasi halimbawa para umangat ka dito ay gagawa ka ng kasamaan, sinasakripisyo na natin yung mas pag-angat na yon dahil gusto natin gawin yung mabuti para hindi tayo lalampas sa kung ano yung karapat-dapat at makatagumpay naman tayo sa ating kabilang mundo. So depende kung ano nga ba yung inaalay mo at ano yung gusto mong pagtagumpayan, yun yung magiging sakripisyo mo. So halimbawa dito sa sarili kong mga pinanumpaan ay hindi na ako halimbawa mag-aalak o magyoyosi, hindi na rin ako pupunta sa mga gatherings, sa mga nightclub o mga disco. So ang sinakripisyo ko dito doon sa hindi ko pag-alak ay yung pakiramdam nga na parang masarap, which is depende sa mga tao kasi parang masarap para sa kanila yung mga nararamdaman kapag uminom ng alak. Tapos yung pagyoyosi din ay parang may pagkakahay ka ng ganyan na parang yung katawan mo nagigising. Tapos kasama na din dito yung pinanumpaan ko na tanggalin yung mga drugs or substances kahit ano man yung mga yan na nakakahay daw ko, no? Na may iba-ibang epekto sa katawan. So bukod pa yan yung mga party-party sa mga disco at mga nightclub. Sinakripisyo ko yung lahat ng mga yan kasi gusto kong makaabot ng mas mataas, mas malayo at mas maganda na kinabukasan pagdating ko sa kabilang mundo. Nandyan yung mga kaharian, kayamanan, kagandahan at lahat ng kabutihan, kaginhawahan na papangarapin ko sa buong buhay ko. Nasa sa inyo na kung maniwala kayo na meron talagang kabilang mundo o hindi, pero ako ay naninindigan ako sa ganito dahil nga sa mga nararanasan ko sa pagme-meditate, lumalabas ng mga pearls ng kapangyarihan at mga santos na mga hiwaga mula sa kawalan. Tapos bukod ba dyan, yung mga nakikita ko talaga sa mga panaginip ko na iba na yung klase or level ng mga nakikita ko kasi parang lucid na talaga, malinaw at parang mas totoo pa kaysa sa buhay na ito. At kung ano yung mga nakikita ko rin sa panaginip ko, ay nakikita ko halimbawa yung mga hinaharap na mangyayari dito bago mangyari dito sa mundo ng tao. Kaya nga nalalaman ko at nararamdaman ko na ito talaga ang katotohanan sa mga nararanasan ko sa buhay spiritual. Kung kaya handa nga ako magsakripisyo sa lahat. Tapos sa unang panahon nga ay babaero ko, marami akong babae na sinasamahan, di ba? Nagsama ako sa iba-ibang mga babae dahil yung kasarapan nga na meron kang iba-ibang itsurang kasama. Tapos may thrill kasi, di ba? Parang iba-iba yung nakakasama mo. Bagong karanasan na naman. Ito yung tinatawag nga na desire or pagnanasa para sa novelty, which is yung bago. Sinasakripisyo ko yan kasi yun nga,
paglalandi yan eh. Tapos mortal na kasalanan kasi yan, lalo na kapag may asawa ka na or may asawa yung kinakasama mo. Mabigat na yan, lalo na kapag alam mo na nga yung tama at mali at nag-mission ka na sa landas ng kabanalan bilang isang official na misyonaryo. Kung kaya hindi talaga ako nagkukumpiyansa at nag-iingat, marami ako mga striktong patakaran. Lahat ng mga sinabi kong yan, ang mga sakripisyo ko sa mundo ng tao para nga makuha ko yung mga mas matataas, mas magaganda at mas mahahalaga pagdating sa kabilang mundo. Karamihan ng mga tao na nasadlak talaga sa kamunduhan ay sinasakripisyo nga nila yung kinabukasan nila sa kabilang mundo na maganda para nga mas makaramdam sila ng sarap habang nandito pa sa mundo ng tao. So yung pagiging misyonaryo na ginagawa ko ay kabaliktaran sa ginagawa ng karamihan ng mga tao sa mundo. Dahil nga ay mahirap, dahil magtitiis tayo ngayon para makakuha tayo ng sarap pagdating sa kabilang mundo. Kasi mahirap 'di ba, na hindi mo pagbibigyan kung ano yung hinahanap sana ng katawan mo para lang ikaw ay makakuha ng mas maganda pagdating sa kabilang mundo. Siyempre, ito na nga yung tinatawag ng mga tao na delayed gratification at nilalabanan nga natin yung instant gratification na gusto na natin makuha yung sarap ngayon dahil hindi tayo makapaghintay sa pagdating ng panahon. Pero yun nga yung sakripisyo. Kadalasan, ang mga sakripisyo na kailangan natin gawin ay may kaugnay na pagpapasensya. Kailangan natin pagpasensyahan yung pagtiis natin sa pagdurusa habang nandito tayo sa mundo ng tao para makakamit nga tayo ng mga masasarap na mararanasan natin pagdating sa kabilang mundo. Yung oras na ginugugol natin sa kahit anong pagsisikap para maging mahusay tayo ay kailangan natin magsakripisyo, maraming enerhiya, tapos pati yung mga pera na kailangan natin i-invest halimbawa. Halimbawa dito nga sa ginagawa ko dito na pag-share ng mga iba-ibang mga opinion at mga payo sa mga tao tungkol nga sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Dahan-dahan pinagbubuhusan ko talaga ng oras yung paano ko nga ba mas ipapahayag yung sarili ko ng maayos, tapos ano yung mga payo na mas makakatulong sa mga tao, yung tipong paano ako mag-e-edit para nga mas maging interesante sa mga tao yung sinasabi ko. Nag-e-eksperimento ako sa mga paksa na mas papatok nga sa mga tao at maaaring mag-viral. Siyempre, patuloy din ako sa pagtatanong sa sarili ko sa kung paano ko nga ba mas mai-improve ang sarili ko. Sa ganitong paraan na mas ginugugol ko nga yung oras na ito sa paano nga mag-improve at magsalita sa harap ng camera. Siyempre, kasama na din yung pagbili ko ng mga equipment para nga ay mas gumaling pa yung quality ng ginagawa ko dito. Nasasakripisyo ko yung ibang mga bagay na pwede ko sanang gawin na maaaring distractions nga para makafocus ako dito sa bagay na ito. So, para nga magawa mo ang isang bagay or isang hanapbuhay, kabuhayan or passion, isang project, kailangan mong isakripisyo ang lahat ng ibang mga bagay na sa halip nga na doon mapunta yung attention mo, yung pera mo, yung enerhiya mo, ay ilalagay mo doon sa bagay na kung saan mo nga gusto makakita ng isang resulta. Sa lahat ng sinasabi nating pag-oo sa isang bagay, ay napakaraming hindi sa ibang mga bagay na ginagawa natin. Baka hindi lang natin napapansin yon, pero natural lang yan sa kahit anong desisyon. Ang katumbas ng isang yes ay isang daang no sa mga bagay na distractions. Ito nga yung tinatawag nating focus at yung pagsakripisyo nga ng ating atensyon sa ibang bagay para makafocus tayo sa isang bagay ay isang sakripisyo din at yun nga yung pinaka-basic na sakripisyo para tayo ay makakuha ng kahit anong tagumpay. Siyempre, kaugnay dyan yung oras natin or panahon, mas lalo natin pinagtutuunan ng oras ang isang bagay ay mas kaunti ang oras natin para sa ibang bagay. So nasa sa atin nga din kung paano natin ibabalanse yung tinatawag nga natin na mga relasyon natin sa pamilya, yung work natin, tapos kung ano pa yung mga ibang pinagkakaabalahan natin. Mas kaunti ang paghahatian natin ay mas maganda kasi mas marami tayong enerhiya na mailalagay sa bawat aspeto. Hindi natin kaya gawin ang lahat at hindi natin kayang piliin ang lahat. Kung kaya kailangan talaga natin magpili sa ano ang pinakamahalaga sa atin tapos isakripisyo natin ang iba. Kasama syempre dito yung pagdesisyon natin sa kung saan natin ilalaan yung pera or kayamanan natin. Kung ano yung nilalagyan natin ng pera or binibigyan ng ganyan, yan ang mahalaga para sa atin at yan kadalasan ang lalago. Kung halimbawa ay meron kang pera tapos pwede kang magbisyo or di kaya magsuporta sa pamilya mo sa pag-aaral halimbawa ng anak mo, yung pagsakripisyo mo ng bisyo mo ay mas magdudulot nga ng serbisyo para sa anak mo na minamahal mo siya at matutulungan mo siya doon sa edukasyon niya. Or halimbawa ay mas sasakripisyo mo naman ang edukasyon ng anak mo para doon sa bisyo mo. So depende na lang sa'yo kung ano nga ba ang mas mahalaga. Ikaw ang pipili niyan at yun ang pagsasakripisyuhan mo. Ang pinakamahalagang konsepto talaga dito ay meron tayong inaalay para may isang mabuhay. Kumbaga may mamamatay
para may mabuhay. Katulad lang din doon sa mga ritual sacrifice and offering na ginagawa namin, may kailangan patayin na hayop para nga ay may mabuhay na tao na mas maging maayos yung buhay niya, matanggal yung malas, yung atake, mga sakit at iba-iba pang mga hindi ka nais-nais sa isang buhay. O hindi kaya kabit, kaguluhan, kailangan ay merong mamatay para may mabuhay. Hindi naman literal palagi na may mamamatay, although sa mismong ritual natin meron talagang mamamatay na hayop para mas matulungan natin ang tao. Sa lahat ng namamatay sa mga sakripisyo, meron ding mas nabubuhay. Kumbaga balance lang kung meron inalay, meron ding mabubuhay. Kung merong inalay sa sakripisyo, merong aangat sa tagumpay. Mahirap magtagumpay. Mahirap kasi meron ka talagang kailangang ialay. Huwag kayong magpaloko na isipin na may mga bagay tayong makukuha na wala tayong ginawa. Mahirap ang buhay dito sa mundo ng tao. Ang tanong ay, ano nga ba yung pinaghihirapan mo? Ano yung handa kang isakripisyo para magtagumpay ka? At habang mas nagiging mahalaga ang isang bagay sa atin na sinasakripisyo natin, ay mas nagiging malakas ang ating tagumpay. Handa ka na ba magsakripisyo para sa iyong tagumpay? Ano yung isasakripisyo mo at ano ang tagumpay na hinahangad mo? Sana maklik mo ang link sa description para masubukan mo nga yung free third eye meditation na tinuturo ko para mas mabuksan, maliwanagan ka sa kung ano ang spiritual na katotohanan. Sana maklik mo ang link sa post description para nga mas mapahalagahan mo kung ano yung sakripisyo mo. Meron akong mga guide questions para sa iyo para matutunan mo kung ano nga ba yung mahalaga para sa iyo sa buhay mo. Salamat kapatid at God bless.